kapayapaan. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya. Sa buong Pilipinas at sa buong mundo, naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven, the Holy Nations of God, para sa isa na namang paghahayag na aming pong pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga at alinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan isasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Ano ba, yung tungkol sa Senado na kumbinsi na palayasin si Marcos, nagtuloy-tuloy ba? Hindi na. Eh di yun nga, yung ibubuo sila ng grupo, nagpipirma-pirmahan daw para mapalayas yung presidente. At yung mga nangyayari naman, niyanig ng lindol yung 7.6 yung Japan, wasak-wasak yung mga kalsada nila, mga building, nagtumbahan, yung eroplano ng Japan habang tumatakbo, biglang sumabog, nagliyab. Alright. Yan na nga mapalagandaan na pinahiwatig na ng Diyos ang kanyang galit sa iba't ibang bansa. Dito naman sa Pilipinas, ano ang naramdaman yung galit ng Diyos? Dahil ang Pilipinas ay magulo pa rin. Dahil sa tagapamahala. Alright, yan talaga malaking diferensya. Ang mga namamahala ay magulang sa tinatawag na bayan. Ang mga magulang ay may pananagutan sa Diyos. Unang-una na ang presidente, senador, congressman, gobernador, mayor, kapitan, lahat ng uri na sangay ng gobyerno may pananagutan sa Diyos. Tandaan nyo ha. So, yung usap-usapin na si Miranda ay gusto niyang ibababa kayo lahat dyan sa Malacanang. Dahil lahat talaga sa inyo, walang alam ang pamamahala. Bobo kayo lahat. Sabi ni Miranda. Ako rin. Magsasabi na bobo kayo lahat. Sabi po ni Tata Eduardo Miranda, puro daw sila mga inutil lahat. Talaga. Paano kayo hindi mga inutil? Nagsisildo kayo araw-araw. Mahal na sildo nyo. Walang nangyayari mabuti sa bayan nyo. Puro gulo-gulo. Hindi ba inutil kayo talaga? Sabagay, nung panahon ni Moises na binigyan ng Diyos sa kanyang pamamahala, paggobyerno sa Israel, si Moises ay nagreklamo, di ba? Anong reklamo niya? Nandun sa Deuteronomio 1:9, diretso mo buwasa. Na sinabi ni Moises na hindi niya kayang pamalaan ang milyon-milyon na tao. Kamu kayong mayor, kaya ba niya pamalaan ang buong Pilipinas ang mayor? Ang gobernador, ganun din. Kaya niya pamalaan ang buong Pilipinas? Ganun din ang senador, kaya niya pamalaan ang buong Pilipinas? Kaya na presidente, hindi niya kaya pamalaan ang buong Pilipinas. Hanggat nyo. Dahil gulo-gulo ang mga bayan-bayan dahil sa kawalan ng hustisya at katarungan. So, basahin mo na. Deuteronomio Kapitulo 1, talatang 9, diretso. Pamagat, humirang ng mga katulong. O, kita niyo na. Yun lang pamagat eh. Anong ibig sabihin? Hindi kaya ni Moises na mag-isa niyang pamahalaan ang buong Israel. Kaya humirang siya ng mga katulong. Kamukha ngayon, oh. Kayo ba? Nagtutulungan na ba kayo? Magkakaisa na ba kayo para sa kapayapaan
wala kayong nagagawang tulong. Kaya si Moises man, noong panahon niya, wala siyang kayang mamahalan mag-isa niya. Kaya kailangan niya mga katulong. Situloy mo. At ako'y nagsalita sa inyo ng panahong yaon na sinasabi, hindi ko madadalang mag-isa kayo. Pinarami kayo ng Panginoon ninyong Diyos at narito kayo sa araw na ito ay gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan. Kayo naway dagdagan na Panginoon ng Diyos ng inyong mga magulang nang makalibo pa sa dami ninyo ngayon at kayo naway pagpalain. O, see? Ang hangad ni Moses, pagpalain ang bayan o nasyon. Kagaya ng Pilipinas. Paano pagpapalain ng Pilipinas kung hindi maayos ang pamamahala? Ituloy mo. Nagaya ng pinangako niya sa inyo, paanong madadala kung mag-isa ang inyong ligalig at ang inyong pasan at ang inyong pagkakaalitan? O, ano yung pasan? Yung kabuhayan ninyo. Kaya ba ng isang tao na pasanin ang kabuhayan ninyo? Maraming naghihirap, maraming yung mayaman, hindi pare-pareho, hindi patas. Ika na. Dahil mayroong tinatawag na pandaraya, pagnanakaw, pangungurakot. Di ba ganyan? Pandarambong. Pandarambong. Paano makaya ng isang tao ang mamamahala sa ganitong mga usapin? Alright. So, kagaya na sinasabi ni Miranda na kayo ay bababa na sa tungkulin. Ano sabi naman ni Lidimen? Hindi pwede bumaba. So, alin doon na gusto nyo? Bababa kayo o wag na kayong bababa? Kung magpapakatino po sila at aayusin nila yung kanilang mga trabaho. Talaga. Kung maglikad na kayo ng paggagawa ng mga katarantaduhan, kayo ay mahalaga sa bayan. Pero kung kayo mga tulisan na magnanakaw, mandarambong, anong klaseng halaga mayroon kayo? Wala kayong halaga. Walang kabuluhan ng pamamahala nyo. Ito po sinabi ni Propeta Isaias, Kapitulo 1, talatang 16. Talatang 17. Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan. Inyong saklolohan ng napipigati. Inyong hatulan ng ulila. Ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. O, see? Yan ang utos, di ba? Ano yung napipigati? Yung mga naghihirap. Tulungan ninyo ang mga taong mahihirap at naghihirap. Hindi yung wala akong pakialam sa inyong lahat. Yan ang tungkulin ng gobyerno. Ama ng bayan, ama ng isang nasyon. Hindi niya kaya pamahalaan ang kanyang nasyon. Alright. Bilangit ko na sa inyo noong araw pa eh. Kami handang tumulong sa pagpapalaganap ng kapayapaan kung tayo lahat ay magkakaisa na. Dahil material kayo, di ba? Pamamaraan ng buhay, material. Kami naman ay spiritual na pamamaraan ng buhay. So, pagsamahan natin yan, material, spiritual, para sa ganon, ay mapayapa. At masagana ang lahat kung magkakaisa na. Dahil ang sabi ng Diyos sa akin, material is spiritual. Ano ibig sabihin yan? Kahit na material tayo na nabubuhay, spiritual pa rin yan. Mag-flip side lang kayo ng kaunti. Yung material, dadaanin natin sa spiritual way. Yung tinatawag na theocracy. Hindi democracy. Yung democracy kasi, demon-cracy. Demon, theory of pamamaraan ng demonyo. Kailangan, theocracy, pamamaraan ng Diyos. Okay, so, ano ang theocracy na pamamaraan ng Diyos?
Sino yun? Alright, so, magbago lang ng pamamaraan ng paggogobyerno. Alam ko, ang pagbabago eh. Hindi nyo alam ang pagbabago. Ang pamamaraan ng pagbabago, huwag nyong patayin ang mga pamamaraang spiritual na itinuro ng Diyos. Yung spiritual way of planning, spiritual way of worship, spiritual way of living. Yan ang ipinakikilala ng Diyos sa inyo. Dahil kayo kasi mukhang materyoso kayo masyado. Nalulung kayo sa masasamang bisyo, sa masamang ugali, pambababae, palalalaki, pagsusugal, kalayawan, panunulisan, na nalulong kayo dyan eh. Yan ang sabi ni Pablo, malibog kayo sa paggawa ng masama. So alisin na yung mga bagay na yan. Sabi ng Diyos, matuto na kayo gumawa ng mabuti para qualified kayo na member ng Kingdom of Heaven. Kasi ang Kingdom of Heaven, spiritual way of living tayo dadaan. Nandun sa Roma 8:4. Biletso mo bumasa. Roma Kapitulo 8, talatang 4. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi na nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. O, kita na. Yan ang kahilingan ng batas. Na wag na tayo magsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sintuloy mo. Sapagkat ang mga ayon sa laman na nagsisitalima sa mga bagay ng laman. Ano ibig sabihin? Dahil material kayo, material pag-isip, puro material ang inyong mga ginagawa. Wala nang espiritual. Yan na yan. Tuloy mo buwasa. Datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. So, kung kayo spiritual person na, spiritualist, kung tawagin, spiritism, the theory of the spirit, spiritism, at yung spiritualist, yung acting as a spirit. O, kita na, tuloy Ito mo. po kay Bahan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. So, huwag na kayo manatili sa kaisipan ng laman. Dahil kamatayan yan. Material o spiritual na kamatayan. Involved yan. Anong gusto nyo? Mamamatay lang ang connection nyo sa Diyos? O mamamatay na rin kayo? Dahil pinagpapatuloy nyo yung paglakad ng mga material. Sito lang bubasa. Datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. See? Buhay na mapayapa ang kaisipan ng Espiritu. Hindi buhay na magulo. Dahil ang material na pamamaraan ng pamumuhay ay nakagugulo. Kaya walang mapayapa kahit na isa. Tandaan nyo Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos. Sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos. Hindi nga maaari. Magpasakop na kayo sa kautusan ng Diyos. Para hindi kayo kaaway ng Diyos. Dahil ang kaaway ng Diyos, papatayin niya lahat ng kanyang makaaway, di ba? Ano kayo, manatili makipag-away sa Diyos? O magbago na kayo sa pag-iisip. Kagaya na sinabi niya kay Isaias, matuto na kayong gumawa ng mabuti. Iwasan na niyo ang mga masamang bisyo, masamang pag-ugali. Lahat yan ay iwasan na. At kahit na makapal pa sa mukha yung ang kasalanan ninyo, sabi ng Diyos, matatawarin niya kayo. At kung kayo masunurin, kakain tayo ng buti ng lupain. Di ba yan ang mga pangako ng Diyos? Ano ang buti ng lupain? Kaya masagana. Kumain ka, masagana. Matulog ka, mapayapa. Wala kang kinatatakutan dahil wala kang darating. Ito po, Levitico Kapitulo 26. Pagpapala sa pagsunod ay ipinangako. Tingnan niya. Yan lang, katagang yan sapat na. Sapat na kung paniwala nyo na may pagpapala sa pagsunod. Kung di tayo sumunod,
anong gagawin? Anong mangyari? Di sumpa ang abutin natin. Sumpahin ang iyong palayok, sumpahin ang iyong mga hayop, sumpahin lahat ng iyong bunga ng laman, sumpahin lahat ng iyong mga kinikita. Anong gusto nyo? Yon? Sumpa o pagpapala? Pagpapala. So, nakapangako lahat yan ng Diyos eh. Ipinangako niya ang kapayapaan kung tayo sumunod na sa kagustuhan niya. Dahil ang batas niya ay para sa kabubuti natin lahat. Ba't tayo yung sumunod? Tapos problema kayo. Problema ng bayan, hindi ba nyo alam na pananagutan nyo sa Diyos yan kundi maayos? Namumuno pa kayo, wala na ba yung alam na mag-ayos ng problema ng bayan? Kaya nga po yung pangalawang pamagat, ang parusa sa pagsuway ay ibinabala. See? Anong gusto yung parusa? Yung sunod-sunod na sakit na yan? Yung salot na yan? Gusto nyo parusa? Balari. Tapos magprodukto kayo ng vaccine. Sabi nyo, kabubuti. Yung pala'y nakasasama. Ano pa ang likhain nyo na bagay na ilalaban nyo sa Diyos? Kaya nyo mag-produce ng laban sa Diyos? Mag-produce kayo ng mga drug para labanan nyo ang Diyos? Yan pa kaya nyo gawin? O sumuko na lang kayo sa Diyos at Diyos na ang bahala sa inyong kinabukasan. Ito po sa Deuteronomio Kapitulo 28, talatang 15. Pamagat, katakot-takot na kahihinatnan kung sumuway. O, kita na. Pag sumuway kayo, ito, abutin nyo. Ngunit mangyayari na kung hindi mo diningin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. O, sa inyo, kamo Sa inyo! Susumpain kayo sa bayan at susumpain kayo sa parang. O, ano ibig sabihin yan? Pagpunta nyo sa bayan, o puro aksidente, nasasakyan, mahulog sa bangin. O, yan ang sumpa sa bayan. Susumpain ang inyong buslo at ang inyong palayo. O, see? Walang kakanin. Ano yung buslo? Yung sisidlan nyo ng pera. Walang laman. Walang laman. Dahil sinumpa na. O, bakit? Magkaroon man kayo ng pera. Gagastusin lang ninyo sa sakit ninyo. Paano ito mga doktor naman talaga tagakain ng pera yan. Kahit na wala kang sakit, magkakaroon ka ng sakit. Kahit na kaunti lang sakit mo, palalain na sakit mo. Hindi ka naman gumagaling. Bakit? Dahil hindi naman alam kasi ang Diyos ang nanununo nakukulam. Walang alam ang doktor dyan. So, kakain nila ng doktor lahat ng kita nyo sa bulsa. Tandaan nyo, yan ang sumpa. Dito ba? Sumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa. O bakit? Yung bunga ng iyong katawan, yung mga anak mo, palagay mo kaya hindi mapisti yan? Kung hindi nyo maingatan mabuti, lalong-lalo na ngayon, sinabi ng Diyos, ingatan nyo mga bata dahil sila unang na magkamit ng parusa dahil mahina ang kanilang mga katawan. Kaya marami batang namamatay. Ubo lang tutubuan ninyo. Yung patubo na yan na magliligtas sa tao. Tubo. Ang dami na tinubuan, patay. Ang dami pinutol na patay. Ang dami pinutol na suso, patay. Ito lang anak ni Kaboy, tinubuhan, patay. Talaga. Kapo 40 days lang ng isang araw dito. Hindi ba nasumpa ang tao pag gano'n? 3 araw lang 3 araw lang daw natubuhan. Hindi niya alam kung saan siya patungo, parang bulag. Hindi niya alam kung saan siya patungo magpagamot. Ang masakit po dito, napakalaki pa ng bayad ng pagtutubo. Kaya nga Wala naman na buhay. Hindi, bali sumpa na yan sa mga tao. Ito naman, taong ito, ng mga doktor na yan, naswapang. Para magkapera lang, lulukuin niya yung mga taong walang malay sa medisina. Tingnan nyo po yung isang tumatawag po dito, tumihingi ng tulong. 2 paa na po, pinutulan. Nag-iiyak na yung buong pamilya. At ibinalik na naman daw po sa ospital. Yung ba, pagputol ng paa, kaligtasan talaga yan?
Eh bakit naputol na pa? Nabalik pa uli sa ospital? Kung talaga makakaligtas ang pagputol ng paa, bakit nabalik pa sa ospital? Hindi naman namin mapunta, nasa ospital. So, kalukuhan lang yung ginagawa niyo, kaya tigil na niyo yung mga modus niyo yan na yan ayaw ng Diyos yan. Tsaka po, bilin po ng Diyos, huwag mong sisirain ang lupa na yung pinamana sa iyo. Ang lupa po, katawan po ng tao. O sino maninira? Yung doktor, pinuputol dito, putol doon. So, hindi siya tunay na mekaniko. Dahil pag ang kotse ay sira, saan mo dadalhin? Sa paggawa ng kotse, O kung motor, paggawa ng motor, ay kung tao sira. syempre sa Diyos, dahil tao ang imbitor ng tao ay Kaya Diyos. yung mga doktor, hindi mekaniko yan, siraniko yan. Yun na nga po, pinutol na yung dalawang paa, ewan ko lang kung buhay pa yung pinutulan ng dalawang paa. Ang dami ko na nabalita na pinutulan nyo ng paa. Bakit wala ako nakitang naglalakad dyan na putol ng paa? Ibig sabihin, patay na sila lahat. Kagaya na lamang po ng pasyente namin sa Gumi, pinutulan daw ng binti, namamaga daw, pinutulay binti, yung pala, binabarang lang pala. O, kita na na. Ewan ko, bumalik ulit sa doktor. O, ngayon, kaya kayo mga doktor, maglubay-lubay na kayo sa pagluluko ng mga tao, ha? Nililing lang ninyo ang mga taong walang malay sa medisina. Ang Kaya problema kasi mga tao, nalulong sa doktor. Naawa po ako sa lumapit na yun, talagang umiyak po dahil pati po mga lupain nila sa mga probinsya na ibenta at naisanla nila. Bakit kayo dinudumog ng mga tao, kayo mga doktor? Eksperto ba kayo sa sakit? Dalubhasa ba kayo talaga sa sakit? Tingnan nyo ang dalubhasa ng sakit. Ito siya. Tandaan nyo Isaiah 53:1. Pasahin mo lahat yan. Para malaman nyo ang mga taong dalubhasa sa sakit. At sino ang makagaling ng sakit ng sanlibutan? Di ba nyo alam na may sakit ang sanlibutan? Ano ang panggamot ng sakit ng sanlibutan? Alam nyo, sakit ng sanlibutan? Katangahan. Gangrena! Katangahan. Yun po yung katangahan, gangrena. Mulala. Tanga, inutil. Ang sanlibutan, yan ang sakit ng mga tao, inutil. Mulala. Makadinig lang ng balita, doktor, takbo agad sa doktor, kahit na patay ka ng doktor, nagmamadali ka pa dumating sa doktor. Kahit magkano bayaran, okay lang. O, paano kasi? Pag pirmahan ka ng waiver, yan ang panlaban nila, waiver eh. Para kung mamatay ka, wala ka, may pagtatanggol sarili mo, nagpirma ka eh. Kaya kayo mga tanga, na mga doktor, ha? Gumising na kayo. Huwag kayo tatanga-tanga. Dahil walang ibang eksperto sa sakit, kundi ito. Sibasahin mo na. Ang lingkod ng Panginoon ay nagbabata ang kanyang kamatayan at karangalan. Sinong naniniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan ay at bihasa sa karamdaman. O, kita din na. Sino yan? Hindi ba si Jesus yan? Hinamag ninyo, bihasa sa karamdaman. Kung basahin nyo sa Bagong Tipan, lahat ng uri ng sakit ay kanyang pinagagaling. Hipuin lang niya. Patong lang niya ang palo niya. Kahit nahawakan lang siya, magsalita lang siya, gagaling na. O, yan ang bihasa sa karamdaman. Kayo, mga doktor, bihasa ba kayo talaga? Mga inutil kayo hanggang kailan? Mateo Kapitulo 4, talatang 23. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman
na nasa mga tao. O, kita nyo na. Yan ang bihasa sa karamdaman. Eh, kayo mga doktor, bihasa ba kayo talaga? Mekaniko ba kayo talaga? O siraniko? Kaya nga nila pinatay ang Panginoon. Alright, Yan ang mag-isip-isip kayo ha. dahilan. Wala na si Jesus. Tandaan nyo ha, espiritu na siya. Pero hanggang ngayon, nagpapagaling pa rin siya ng sari-sari sakit. Lumapit lang kayo sa kanya. Dahil siya ay espiritu na. Sabi ni Pablo, kung saan naroon ang espiritu ni Kristo, doon ay may kalayaan kayo. Okay, dalang tao, may karapatan mabuhay. Eh kayo mga doktor, mabubuhay ba ninyo ang tao talaga? Kaya huwag kayo makikialam sa bagay na hindi nyo nalalaman ha. Huwag kayo magmamarunong. Hanapin nyo ang mga eksperto sa sakit. Walang iba kundi ang banal na espiritu na siyang si Jesus at ang Ama. Sila ang nagpapagaling sa anumang sakit ng tao. Tandaan nyo, sila ang expert. Dalubhasa sa sakit lang yan. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. At gaya ng isa na sa pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. So, ngayon, walang halaga sa inyo si Kristo. Walang halaga sa inyo ang banal espiritu. Kaya nga nila pinatay eh. Ang mahalaga sa inyo, doktor. Gano'ng kagaling yan, doktor na yan? Ba't maraming namatay sa mga ospital dahil sa mga doktor na yan? Eksperto ba talaga yan? Alalahanin nyo ha. Walang ibang eksperto kundi ang Diyos, Ama at ang kanyang anak at ang mga banal na espiritu. Isa pa po sa kung bakit yung mga tao ay lumalapit sa doktor. Dahil itong isang pare na kagaya ni Father Darwin Gitgano, ang sabi niya, yun daw mga albularyo, faith healer, ay mga priest of demons. Tarantado yung Gitgano na yan. Pag hindi mo lumayan yan, Gitgano, di man na kita katulpo, tadanwa, bentangero ka. Sigurado ka. Sa sinabi mo, may ebidensya ka. Kaya yung lahat ng mga manggagamot, albularyo, galit na galit sa kanya ngayon. Hindi niya alam. Kaya Gitgano, tumigil-tigil ka na dyan, kadadaldal mo ha. Mapahamak ang tao sa'yo. Puro doktor. Eksperto ba ang doktor sa sakit? O namimira lang ang doktor? Papirman kay Weber, kay mamatay, kay babuhay ka, wala siyang pakialam. Kaya yung Weber yun na yan. Sunugin niya na yan, ha? Nasa tao pa rin naman po yun. Pipirma sila talaga doon. Pipilitin paano sila. nga hindi magpirma? Tiwala sila sa doktor. Kaya, Biblia sinabi niya mismo, huwag kayo magtitiwala sa tao. Sa Diyos lang kayo magtiwala. Sabi ng Diyos sa bibig ni Jeremias. Jeremias 15:5. Bakit? Ang doktor ba nilikha niya langit na lupa? Sino mas magaling? Diyos o doktor? Tandaan niyo yan ha. Sige, tuloy ba? Ang Panginoon lamang ang dapat na pagtiwalaan. Okay, Jeremias na. Kapitulo 17, talatang 5. Sa Diyos lamang tayo magtiwala, huwag sa doktor. Kung nabali ang buto mo, pwede. Pasimento. Pwede. Kung operahan yung buntis, pwede. Cesarean. Kung cesarean, pwede pa. Pero yung Puputulin yung pa. pumutuli ang pyesa na yung katawan, Tutubuhan sa leeg. Sus ko po. mga kasakit. tubo-tubo na yan. Bakit? Ilan na namatay na tinubuan nyo? Nabilang na ba ninyo? Kayo marunong magsurat kung sino ang dinapuan ng COVID. Isa pa Hindi po nyo na- alam kung sino at ilan ang pinatay ng operasyon ng doktor. Isa pa po sa delikado na ginagawa ng mga doktor yung pagbabiopsy
at yung pagkikemotherapy, karamihan po ng mga ginawa nila niya, karamihan niya namatay. Talaga, wala naman silbi yan eh. Pagpapahaba lang ng buhay para mas maraming gastos sa ospital. Ang laki ng gastos ng chemotherapy. Chemo, mamatay din naman. Walang silbi yung chemotherapy na yan. Tandaan nyo ha, walang kabuluhan yan. Kaya tigil-tigil na yan. Kayo mga doktor ha. Ano po ba dapat gawin ng mga tao para magkaroon sila at magtamo sila ng, kagalingan? Sinabi Para na hindi na sila pumunta pa ng doktor. Basta pakinggan lang ninyo ang banal na kasulatan at paniwalaan nyo ang Diyos ang magpapagaling na sakit. Walang hindi maliligtas. Kahit na naghihingalo ka, pwede ka bang maligtas. Ito po, Walang tubo-tubo. Exodo Walang Kapitulo, injection. Exodo Kapitulo 15, talatang 26. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at iyong didinggin ang kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga taga-Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Oh. Ano ibig sabihin yun? Siya naglagay ng sakit. Siya rin ang mag-alis ng sakit. Tandaan nyo ha. Dahil ang sakit, parusa ng kasalanan, magsisi ka lang, patatawarin ka niya. Yan ang patakaran ng Diyos. O bakit kayo mga tao, mahilig kayo sa doktor? Paano? Wala kayong paniwala sa Diyos. Mga ingot kayo. Kayo mga matay kayo. Mahilig kayo sa doktor. Sige lang. Pagpatuloy niya para maubos kayo lahat. Para yayaman yung doktor nyo. Wala pakialam kung mamatay kayo. Yan na po kasi nakasanayan ng lahat ng mga tao. Na Eh umasa paano na lang sa kasi? doktor. Yan ang patalastas. If symptoms persist, consult the doctor. Kaya lang po, paano kung lumapit man sila sa doktor kung ayaw naman pagalingin ng Diyos yung mga sakit? Patay din. Talaga. Kasi sabi dito sa Deuteronomio Kapitulo 32, talata 39, tingnan ninyo ngayon na ako nga, sa makatuwid bagay, ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat, at ako'y nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. Ay, nasugatan ka ng Diyos. Kahit nabigyan ka ng sakit ng Diyos, magagalingin ka ng Diyos. Basta magsisi ka lang. Magbalik loob ka sa Diyos. Dahil yan ang pagtawag niya sa inyo para kayo magbanal. Yun po yung sinabi ni Propeta Isaias, 57:15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumataan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumataan sa mataas at banal na dako na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Oh, yan ang mga pangako ng Diyos. Bakit? Ang doktor ba? Kaya niyang bumuhay? Oh, yun lang pagpatay ang alam niya. Oh, alin na mas magaling? Diyos o doktor? Ang Diyos, kaya niyang bumuhay, kaya niyang pumatay. Ang doktor ba? Kaya niyang bumuhay? O kaya niyang pumatay? At pakatandaan po lahat ng mga tao mga may sakit, kapag ka po spiritual ang inyo pong mga sakit, kahit anong gamot po ang ipainom sa inyo ng doktor, kahit makainom pa kayo ng isang basket na gamot, hindi po kayo gagaling kung spiritual po ang inyong mga sakit at karamdaman. May sakit na pang doktor, may sakit na pang albularyo, may sakit na pang faith healer. Tandaan nyo. Ang maganda po niyan, magsangguni muna ang mga tao sa mga faith healer kung may kung kinukulan, binabarang, kung naingkanto, na elemento, at least bago po dumating sa doktor, natanggal na yung sapi. Ang mga pasyente namin kung kailangan ng doktor pinadadala namin sa doktor lalo na yung
kinakapos ng tubig. Yung dating babaeng payat, yung malakiti yan, nung natanggal ng mga sapi, pinadala na sa doktor, ay buhay na ngayon. Kaya ganyan nga, pag-doktor, dalhin sa doktor. Oh. Kaya lang, yung asawa, sa hirap na inabot ng asawa, yung asawa namatay. Pero wala na po sila dito, nakauwi na sila. Yan nga ang kabubuan ng tao eh. Yan ang sinasabi ni Juan. Sinasabi ni Pablo, hanggang kaya lang kayo mga musmos, magsisibig sa inyong kamusmusan. Musmus kayo eh, hindi kayo matalino. Pinayawan kayo ng mga scammer, payag na kayo. Alright. Kaya mag-aral kayo sa sensya, espiritual, para matuto kayo, mga taong bubok, inutil. Kaya sabi ni Pablo, hanggang kailan kayo mga musmos. Nga rin David po, si Ari Solomon po yun. O, yung mga taga-Galacia, mangmang. O, mga Pilipinong mangmang. Kailan kayo tatalino? Bobo kayo. Wala kayong kabalayan sa nangyayari sa mundong ibabaw. Pinapatay na kayo. Amen kayo ng amen. Mga inutil. Hanapin nyo ang Diyos para mabuhay kayo. Yan ang sabi ng Diyos kay Sepanyas 2:1. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ang Panginoon. O, bakit nyo hinahanap ang Panginoon? Doktor, hinahanap nyo. Diyos ba yan, doktor na yan? Sige, tuloy mo, buwasa. Kayo'y magpipisan, oo magpipisan, o bansang walang kahihiyan. Walang hiya kayo talaga. Wala kayong utang na labas. Nilalang lang kayo, pagmamalaki pa ninyo yun, naglalang sa inyo. Mga inutil. Mas magaling pa yung doktor sa naglalang. Mas magaling pa yung nilalang kaysa naglalang. Kaya nga po laging reklamo ng ama, kung ako nga'y ama, nasaan ang aking dangal, at kung ako nga'y Panginoon, nasaan ang takot niyo sa akin. Pagpadoktor kayo ng padoktor, winalaan yung puri ang Diyos nyo, tandaan nyo. Pilalagaan pa nyo yung doktor, kaysa yung Diyos nyo. So, gumising na kayo, mga inutil na Pilipino. Bago ang pasya'y lumabas, bago dumaan parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang karawan ng galit ng Panginoon, hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsisigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala ay malilingid kayo sa karawan ng galit ng Panginoon. Ano yung malilingid? Para maligtas kayo. Pag ang Diyos ay galit, maliligtas kayo Ano kung po pailalim kayo sa kanyang pakpak. Ano po ba yung karawan ng galit ng Panginoon? Yung paghuhukom. Yung kanyang pagpatay. Judgment, kung tawagin ninyo. Hatol sa mga makasalanan. Kung magsisi kayo, hindi kayo hahatulan ng kamatayan. Kahit na sa linya kayo ng kamatayan, mabubuhay pa kayo. San Juan 5:24. Kahit na nasa dentro kayo, mabubuhay pa kayo. San Juan, Kapitulo 5, talatang 24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. O, kita na. Kahit na naghingalo ka, maliligtas ka pa. Ay, kayong nalibing na, patay na eh. Lumabas pa si Lazaro. Yan pa kayang naghingalo, hindi mabuhay. Kung gusto ng Diyos na buhayin siya, mabubuhay siya. Tandaan nyo Kaya kayo mga doktor na inutil, tigil-tigil na yung mga gimmick ninyo na kung ano-anong pakulo ninyo, lulukuin nyo, taong bayan, nililigaw nyo ang Diyos. Niluluko nyo ang Diyos, binaliwala nyo ang kapareha ng Ama, Anak at Espiritu Santo, mga inutil. Kaya tumigil na kayo sa inyong mga kamangmangan na yan na kabos-bosan. Magpakatalino na kayo.
Ano sabi ng kanina sa Isayas? Matuto na kayong gumawa ng mabuti. Talikdan na ninyo lahat ng masama. Magbagong buhay na kayo. At kayo'y patatawarin ng Diyos. Tandaan nyo ha. Pag binatawad ka ng Diyos, gagaling ka. Pag hindi ka binatawad, patay ka. Tandaan nyo. Kaya may salitang pagsisisi. Kayo magsalita sisi. Bukang bularyo lang. Bukang bibig lamang. Ang pagsisisi. Tapat sa puso ang pagsisisi. Huwag ka nang gagawa ng anumang masamang gawa. Okay, yan ang tao nagsisisi. Pero kung nagsisisi ka, gawa ka rin ng gawa na masama. Naluloko ka lang. Manluloko ka talaga. Darating ng araw, mamamatay ka talaga. Okay? Marami akong sasabihin sa inyo. Kaya lang, baka mapurga kayo sa sermon. Nagsawa na ako sa kasi sermon sa inyo eh. Pero makapal lang talaga mukha nyo. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyo lahat. Patuloy po na nakikinig ng mga tunay na aral at katotohanan ng ating pong pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ayon sa kanyang kalooban nakakandili sa atin ng ating mga kaalaman at tunawa. Maraming salamat po. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan ay ating itinataas sa ating pong dakilang Ama at sa ating pong Panginoong Kristo. Siya nawa. Maraming salamat po.